Sinong nakakita dito sa interview ni Vicky? Pinaliwanag niya dito kung bakit niya nagawa ang karumaldumal na krimen sa kanyang sariling amo. Bago daw ito nangyari, nag-usap daw sila sa kanyang amo na kailangan ipadala yung pera niya sa bansa nila. Tapos sabi daw ng kanyang amo, mag-antay siya hanggang 4 na buwan bago mapadala yung pera. At titignan pa daw ng kanyang amo kung mabuti or maayos ang kanyang trabaho, saka daw ipapadala. At hindi rin siya pinapakain nito, hindi na siya binibigyan ng pagkain. Yung anak naman din daw nito, binibigyan siya ng pagkain 2 o 3 araw bago siya bigyan ng makakain. Tapos sinabihan pa daw siya ng kanyang among babae, huwag ka nang kumuha ng kahit na ano sa kusina dahil mamamatay ka na dahil nilalason na kita. Yun daw ang dahilan kaya mas nawala lahat ng kanyang pasensya at napuno na si Vicky. Kaya nung gabi daw niyo na iniisip daw niya, kung mamamatay rin lang ako, mamamatay tayong dalawa ng sabay. Pero bago daw niya gawin yon, kinausap daw niya ang kanyang amo na kung pwede ibalik siya sa opisina nila or sa agency nila. Pero hindi daw talaga siya binalik. Dinala pa daw siya sa CR at sinasaktan daw siya lagi ng kanyang amo. Kaya naubos ang pasensya ng katulong. Kaya yon ang dahilan kaya nagawa niya ang ganung klaseng krimen. Pero ganun pa man, kahit anong maltrato sa'yo, sana nagpasensya ka pa. Sana mas gumawa ka pa ng paraan. Kaya mo palang tumakas, dapat tumakas ka na lang. Kasi instead na maging maayos yung problema mo, lalong lumala ngayon dahil makukulong ka at maaring hatulan ka pa ng bitay. Kaya sa mga kababayan natin dyan, hindi krimen ang solusyon para makawala ka sa sitwasyon mo. Kung may ganito kang sitwasyon, piliin mong tumakas. Di baling makulong ka sa pagtakas, kaysa naman makulong ka dahil gumawa ka ng krimen na hindi mo na kailanman matatakasan pa. Para kay Vicky, ikaw ang unang biktima, pero wala ka ring karapatan para kitilin ang buhay niya.